couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life will find this in peace. So as long as I live, I love you. Will laugh and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Agad naming inayos ang dapat ayusin para makuha namin ang bangkay ni Ariel at nang madala na ito sa bahay para paglamayan kahit isang linggo lang. Sa tulong ni Ninang at ng mga mababait kong kapitbahay, naipalibing namin si Ariel pero hindi namin kasama si Papa dahil may lakad ito at ang stepmother namin. Sumunod na araw, sumulpot sa bahay si Mama at nangihiram ng pera dahil masakit daw siya para pambili niya daw ng gamot at pagkain. Binanggit ko sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Ariel pero wala man lang siyang naging reaksyon sa nangyari at tinanong niya pa ako kung meron para bang natira sa abuloy. Kung di ko lang siya nanay, Madam El, gusto ko siyang sampalin at ang matauhan man lang sa pagka-irresponsable at pagkawalang puso na ina. Kung makapamili lang ng isang anak sa kung sino ang pwedeng maging magulang, hindi ko pipiliin sila Mama at Papa. Pagka-uwi ko galing trabaho, nadatnan kong nasa labas ng bahay sila Nadine at Warren. Katabi nila ang ilang gamit namin sa bahay. Tinanong ko sila kung bakit nasa labas pa, samantalang gabi na at mahamog pa. Nalaman ko na lang na binenta na pala ni Papa ang bahay namin at basta nilang iniwan si Warren at Nadine na hindi alam kung saan papunta, kaya inantay na lang nila ang pag-uwi ko. Noong mga oras na yun, Madam El, di ko alam kung saan kami papuntang magkapatid, lalo at gabi na. Malayo pa man din kila Lola at higit sa lahat, wala kaming pamasahe sa bus papunta doon. Sinama ko ang dalawa kong kapatid at naglakad-lakad kaming tatlo. Gutom at di alam kung saan kami dadalhin ng mga paa namin hanggang sa may nadaanan kami simbahan. Doon muna kami nagpalipas ng gabi sa simbahan magdamag. Pero si Nadine, umiiyak na sa sobrang gutom. Kaya lumabas kami ulit para manghingi sana ng pagkain sa may karenderya sa labas. Buti na lang, may naawa sa amin at binigyan kami ng tinapay at tubig. Kaya pinakain ko na lang sa dalawa. Di bali nang ako ang magtiis sa gutom, makakain lang si Warren at Nadine. Nakiusap ako sa pare, Madam El, na pansamantala doon muna kami mamalagi magkapatid habang maghahanap kayo ng pamasahay pauwi sa lugar na Lola. Mabait naman ang pare at pumayag naman ito sa hiling ko. Natutunan naming manglimos, Madam El, lalo na sa mga nagsimba dahil gusto ko na talagang makauwi kami kila Lola. Tumutulong din ako sa paglilinis sa simbahan para kahit paano hindi kami mapaalis habang wala kami paipon na pamasahe. Isang araw, nagising nilang ako na sinasakal ni Nadine ng isa sa mga batang nagsimba at hatak-hatak na ito sa buhok. Aswang daw ito at sasaktan daw kami. Kinausap kami ng pare pagkatapos mangyari ang ginawang pananakit ni Nadine sa isa sa mga nagsimba. Naawa daw siya sa amin kaya lang wala daw siyang kakayanan para matulungan kami. Sa nangyari kay Nadine, hindi na pwede na iiwan siya sa simbahan na walang kasama. Kaya si Warren na lang ang nanlilimos mag-isa at ako naman ang nagbabantay kay Nadine habang wala siya. Iniipon namin, Madam El, ang kita namin sa panglilimos para makabuo na kami ng pamasahe pauwi kala Lola. Isang gabi, nagpaalam si Warren sa akin na sasama daw siya sa kaibigan niya na magtapon ng basura sa dump site sakay ng truck. Ayaw ko sana siyang payagan dahil alam kong delikado. Kaya lang nababawasan kasi ang kita namin sa panglilimos pambili ng gamot kay Nadine. Kaya pumayag na lang ako sa gusto niya. Dagdag kita din para sa aming pamasahe. Awang-awa ko kay Warren, Madam El, dahil sa murang edad,
Naranasan na niya ang pait at hirap ng buhay nang dahil sa kagagawan ng mga hayop naming magulang. Kung may maasahan lang sanang magbantay kay natin, makakatulong sana ako kay Warren sa pagtatrabaho. Hindi kasi kumakalma ang bunso namin pag sinusumpong ito at hindi ako nakikita. Isang gabi, sabay-sabay kami kumain 3 ng pansit at tinapay na binili mismo ni Warren para sa aming hapunan. Masaya pa siya habang nagkukwentuhan kami at pinaalala niya sa akin na birthday pala niya noong gabing yun. Sa dami ng iniisip kong problema, Madam El, hindi ko na naalala na birthday pala ni Warren noong araw na yun, kaya pala ito masaya. Sinabi pa niya sa akin na may plano daw siyang pag-aralin ng kanyang amo. Sinabi pa niya sa akin na mag-aral daw siyang mabuti para makatapos siya. Patayuan daw niya kami ng magandang bahay at hanapin daw namin si Mariel sa Davao para kunin sa umampon dito. At sama-sama daw kaming 4 hanggang pagtanda namin. Naiyak ako sa mga plano niya, Madam El, dahil di ko akalain na mayroon pala siyang pangarap para sa aming mga kapatid niya at na gusto pala niyang mabawi namin si Mariel sa mga umampon neto. Dobleng saya ko sa mga oras na yun, Madam El, dahil maayos na ulit ang takbo ng isip ni Nadine at na naalala niya pa ang ate Mariel niya na pinaampon ni Papa sa iba. Umalis na si Warren papunta sa truck ng basura na dumaan sa tapat ng simbahan para mag-umpisa na silang mangoleksyon na basura. Dadalhin nila ito sa dump site. Nagbabay pa siya sa amin ni Nadine at nagbilin pa ito na huwag ko daw pabayan ang bunso namin si Nadine. Kinaumagahan, tanghali na pero di pa rin nakauwi si Warren galing sa pagbabasura. Kaya ako na lang muna ang bumili ng pagkain sa may karinderya at siya naman paghinto ng garbage truck na sinamahan ni Warren. Binalita nito sa akin na nasa hospital si Warren at 50-50 ang lagay. Nahulog daw ito sa garbage truck habang pauwi na sana ito galing sa dump site. Para akong nabingi, Madam El, sa aking nalaman, kaya sumama agad ako sa driver papunta sa hospital. Nadatnan ko na lang na kinumutan na siya ng puti ng mga doktor. Patay na si Warren. Nagka-brain hemorrhage ito dahil sa nag-crack ang kanyang ulo at madaming dugo ang nawala sa kanya. Para akong bata na naglupasay sa hospital, Madam El. Di ako makapaniwala na huling gabi na pala yung pag-uusap namin ng birthday niya. Huling gabi na pala ng pagsasama namin 3 na magkapatid. Masaya pa ang usapan namin at masaya pa siyang kinuwento sa akin ang mga plano niya para sa aming magkapatid. Kaya pala nagbilin siya sa akin na huwag kong pabayaan si Nadine. Kaya pala masaya pa siyang nagbabay sa amin ni Nadine. Yun na pala ang huli na may pagkikita sa kanya. Kung alam ko lang na ganun ang mangyari, pinigilan ko na sana siya na umalis nung gabing yun. Di ko alam kung anong iyak ang ginawa ko sa hospital, Madam El, dahil awang-awa ako kay Warren. Namatay siya sa sobrang pagsisikap para magkaroon kami ng perang pamasahe pauwi kay Lola. Sinagot lahat ng amo ni Warren ang gastos, maging sa pagpalibing nito. Huling gabi ng lamay, may inabot ang driver ng truck sa akin, isang supot ng pagkain at gamot para kay Nadine. Ayon sa driver, pauwi na raw sila galing sa dump site. Pinahinto daw siya ni Warren sa isang botika at bumili nga ng gamot at pagkain. Tambilin daw sa kanya, iabot daw ito sa amin. Nailibing si Warren, Madam El, na halos hindi ko na malayan at saka na lang nag-sink in sa utak ko. Nawala na pala siya dahil dalawa na lang kami ni Nadine na magkatabing matulog sa simbahan. Nagbigay ang pare ng pera sa amin, Madam El, para makauwi na kami ni Nadine kay Lola. Kaya umiyak ako nagpasalamat kay Father dahil bukod sa pinatuloy niya kami sa simbahan, tinulungan niya pa kami makauwi. Nasa kila Lola na kami, Madam El. Naka-apply naman ako ng trabaho sa pabrika ng mga dairy products. Sa Lola ang siyang nagbabantay kay Nadine habang nasa trabaho ako. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-inom ni Nadine ng gamot, kaya medyo okay na ang pag-iisip niya. Huwag lang ito makarinig ng mga sigawan. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin namin ni Lola na lumalaki ang tiyan ni Nadine at
nakumpirma nga namin na buntis ito at na ang live-in partner ni Mama ang pinagdududahan kong siyang tatay ng dinadala niya. Nairaos din namin ni Lola ang panganak ni Nadine at sa bahay lang. Lalaki ang anak niya, kaya lang bumalik na naman ang kondisyon niya sa pag-iisip. Minsan ang sabi ni Lola sa akin, nahuhuli daw niya sinasaktan na Nadine ang bata dahil aswa nga daw ito. Ayaw na rin kasi itong uminom ng gamot, Madam El, dahil mapait na raw ang lasa, kaya inaatake na naman siya sa sakit ng pag-iisip. Naawa naman ako kay Lola dahil dobling ingat at pagbabantay niya sa dalawa, huwag lang masaktan ni Nadine ang anak niya. Bago ako umalis sa trabaho noong umagang iyon, naglambing pa sa akin si Nadine na bilhan ko daw siya ng apple at Yakult, kaya binilinan ko siyang huwag magpasaway kay Lola at alagaan niya ang anak niya. Kaya masaya akong umuo sa kanya dahil maayos na naman ang takbo ng isip niya. Habang nasa trabaho ako, bigla akong kinabahan na di ko alam, kaya nagpaalam ako sa visor namin na mag-half day lang at pinayagan naman ako. Pagdating ko sa amin, merong mga bombero ang nagpapatay ng apoy at nagkakagulo ang mga tao. Kanya-kanyang takbo, dala-dala ang mga naisasalabang gamit. Kinabahan ako ng husto, Madam El, dahil isa sa mga nasunog ang bahay ni Lola. Napag-alaman kong si Nadine pala ang may kagagawa ng sunog at tumakbo ito dala-dala ang kanyang baby palayo sa lugar namin. Buti at nakalabas si Lola sa bahay kaya naligtas siya sa sunog. Kinabahan ako ng sobra, Madam El, at nag-alala ng husto dahil dala pa man ni Nadine ang kanyang anak at di namin alam kung saan ito nagpunta. Hinanap agad namin siya ni Lola kung saan-saan dahil baka kung anong naisipan niya sa bata. Hanggang sa nakarating kaming palengke na nagsisigawan ng mga tao at may babae nga daw na nasa taas ng power line. Kinabahan akong humalo sa mga tao, Madam El, dahil may kutob akong si Nadine ang tinutukoy nilang babae. Si Nadine nga ang nasa taas ng power line pero mag-isa lang ito na nasa taas at di niya kasama ang kanyang baby. Kinabahan ako, Madam El, dahil baka kung ano na ang ginawa niya sa anak niya. Tumawag na ang mga tao ng barangay para siyang mag-rescue kay Nadine na nasa taas. Di ko maintindihan, Madam El, kung ano ba ang nararamdaman ko sa mga oras na yun dahil isang pagkakamali lang. Maaring malaglag siya sa baba. Mataas pa man din ang kanyang kinalalagyan. Nung makita niya ako, Madam El, agad siyang umiti, sabay tumalon pababa. Di ko na nakayanan pa ang mga nangyari at nagdalim na sa akin ang lahat. Ibinurol namin sa maliit na chapel si Nadine, Madam El. Halos wala na akong luhang mailabas sa pag-iyak ko. Namanhid na ang katawan ko sa lahat ng mga nangyari sa buhay naming magkapatid. Kung naririnig mo ang kwento ko, Maria Santillan, ako ito si Rosemary Santillan, ang ate mo na matagal ka nang gustong makita at makasama. Sana balang araw, kapatid ko, mahanap kita at mayakap. Tayo na lang dalawa ang natira dahil patay na sina Kuya Ariel mo at Kuya Warren, pati si Nadine. Thank you so much, Madam El, and more power sa iyong channel. Love, Rosemary.